Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Lacson, nagpaliwanag sa pagtutol sa hiling ni VP Duterte na magdala ng sariling caterer. At Senate Impeachment Court, hindi obligasyon na gumastos sa catering. Yan ang MBC TV Network News nina Raymond Dad Paas at Milky Rigonan. Hindi magugutom ang mga miyembro ng defense team kapag sila ay nasa Senado para sa impeachment trial. Ito binigyang katiyakan ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Committee on Accounts kasunod ng kahilingan ni Vice President Sara Duterte na magdala ng sariling caterer at Senado ang magbabayad. Ayon kay Lacson, labag sa Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act ang gustong mangyari ng pangalawang Pangulo dahil may sarili ng accredited caterer ang Senado na napili sa pagitan ng competitive bidding at silang magpapakain sa prosecution, defense at lahat ng mga staff na may kinalaman sa impeachment. Nakasaad sa sulat ni VP Sara na ang lahat ng food at beverage para sa defense team, support staff at mga testigo ay dapat na sourced, prepared and served exclusively by the OVP's accredited caterer. At hiniling na ang Senado ang magbabayad ng reasonable cost of food and beverage and catering services for the defense team, support staff and witnesses. Sabi ni Lacson, sa ngayon ay meron pang 22.6 million na hindi nagagastos para sa 2025 budget para sa impeachment trial. Gagamitin ito upang matustusan ang pagkain ng mga managsasagawa ng opisyal na tungkulin kaugnay ng impeachment trial, kabilang ang prosecution at defense teams. Nauna nang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na tinanggihan ng liderato ng Senado ang kahilingan ng OVP dahil sa kakapusan ng pondo. Samantalang sabi ni Senador Erwin Tulfo ay malalabag ang rules ng Commissioner Audit kapag Senado ang gumastos sa sariling catering ni VP Sara Duterte. Sa pagtaya ay aabutin hanggang buwan ng Disyembre ang impeachment trial dahil nakasyam pa lamang na trial days mula sa 62 days na kahilingan ng prosecution at 30 days sa panig ng depensa para sa total na 92 trial days. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May sari-sariling institutional budgets ang defense and prosecution panels sa paglahok sa impeachment proceedings. Ang kay House Prosecutor Terry Ridon, chair ng House Committee on Public Accounts, ang request ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court ay posibleng maging dahilan ng procurement complaint. Sabi ni Ridon, tila hindi request kundi demand mula kay VP Sara na sarili lang caterer pero ang tagabayad ay ang Senado. Paliwanag ni Ridon, hindi obligasyon ng Senado na balikatin ang ganito mga gastusin kahit sino man lalo na sa panig ng depensa o prosekusyon. Dagdag pa ni Ridon, may sariling mga opisina ang defense at prosecution. Anya ang defense, meron silang OVP general budget habang ang prosecution naman ay meron din na general house budget para sa paglalatag ng impeachment trial na ito. Anya, makabubuti ang Senado na tumatay yung impeachment court ang sumagot at maghayag ng kanilang posisyon sa request o demand ng Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, siyam na katao na inaresto sa SONA rally, kinasuhan na. Kinasuhan na ang siyam mula sa 51 na rallyistang inaresto dahil sa mga paglabag sa mga serye ng kilos protesta na inilunsad kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo noong Lunes. Una nang inaresto ng pulisya ang 12-dosenang rallyista matapos magsuot ng ipinagbabawal na balak logo o takip sa mukha at vandalismo sa pader ng Diliman Substation ng Meralco. Nitong Martes, sumailalim ang mga sospek sa inquest proceedings sa Quezon City Prosecutor's Office para sa mga nagawang paglabag gaya ng vandalismo, obstruction of justice, resistance at disobedience to a person in authority, malicious mischief at kaguluhan. Pinalaya naman ang 30 iba pang sospek habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad, nauna na ring pinakawalan ang 12 minor de edad at itinurn over sa kanilang mga magulang. Ngunit bago sila pinalaya, sumailalim ang mga ito sa medico-legal examination at profiling ng Local Social Services Development Department. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.